Magandang umaga, magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Ito pong tungkol po sa nangyayari dito sa pamilya ng Marcos at Romualdez, ano? Ha? Habang tumatagal, lumalalim ang crack sa loob mismo ng pamilya Marcos at isama na natin diyan sa pamilya na 'yan ang Romualdez. Ano mga kabunyog, at makikita 'yan dito sa ah, kung ano ang magandang gawin sa gobyerno at saka sa samahan ng Duterte at Arroyo saka ng Marcos at Romualdez. Sa mga issue na yan, magkaiba ang pananaw ni Amy Marcos, ang nakatatandang kapatid ni Marcos Jr., ang presidente ng Pilipinas, at kasalukuyang senador. Iba rin ang pananaw ng kanilang pinsan na si Martin Romualdez, at kung titingnan, parang magkakampi si Martin Romualdez at ang asawa ng presidente na si Lisa Araneta. So parang dito sa nangyayaring ito mga kabunyog, ang pagsasama ng pamilya ng Marcos, ng Araneta at ng Romualdez ay talagang makikita natin nagkakaroon sila ngayon ng mga banggaan. Bagamat ang banggaan na yan ay civil, hindi naman po yan banggaan na nagbabanggaan openly at talagang makita mo yung pagka-clash nila. Hindi. Pero mararamdaman mo naman base sa kanilang mga sinasabi, base sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang mga pronouncements. At ngayon, ang naiipit dyan ay itong presidente, itong si Marcos Jr. Saan ba siya kakampi? Sino bang pakikinggan niya? Ang sinasabi ng kanyang nakatatandang kapatid na senadora na si Amy Marcos, o ang sinasabi ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez na siya ring speaker ng Kamara, at ang sinasabi ng kanyang asawa na si Lisa Araneta? O yan, ano? Yan ang magandang pag-usapan dito sa ating kape at kwentuhan. Bakit? Bakit mga kabunyog? Halimbawa kasi, si Amy Marcos, sabi ni Amy Marcos, bakit kasi natin inaaway ang Duterte at ang Arroyo? Kaibigan naman natin sila eh. Ganun yung pagtingin ni Amy eh. Si Amy kasi, ang stand ni Amy, wag dapat ginugulo yung samahan ng Uniteam. Tayo, tinatawag natin yan Uniteams kasi pagsasama naman yan ng mga mandarambong. Para kay Amy, okay na yung nangyari nung 2022. Nagsama-sama yung Marcos, yung Romualdez, yung Arroyo, yung Duterte. At dapat i-preserve yan. Huwag guguluhin yan. Hanggang sa 2028, dapat ang suportahan na lang na presidente si Sara. Yun ang stand ni Amy. Huwag aawayin ang Duterte. Kasi para sa kanya, wala namang masamang ginagawa ang Duterte. Kaya ang sabi nga ni Amy, kaya naman daw nagkakagulo kasi ang mga destabilisasyon o panggugulo galing daw mismo sa loob ng administrasyon ng kanyang kapatid. Ang tinutukoy niya, sigurado tayo dyan, si Martin Romualdez at si Lisa Araneta. So para kay Amy, maayos naman ang samahan ng Arroyo, Duterte, ng Marcos, Romualdez kontra kila Arroyo at Duterte. Maayos naman daw eh. Wala namang problema. Ang nagpapagulo lang at parang siya pang nagdi-destabilize ng magandang samahan ng Uniteam ay ito daw, kanyang pinsan na si Martin. Hindi niya man pinapangalanan, pero malinaw naman ang tinutukoy niya eh. Sabi niya, bakit ba kasi? Dahil ba sa ambisyon? Di ba? May mga ganun siyang patama eh. Dahil ba sa sobrang ambisyon kaya nyo inaaway ang Duterte? Tapos sabi niya pa, bakit nyo gustong Bakit hindi dahil ba sa hindi ka mananalo bilang presidente? Kaya gusto mong amendahan ang konstitusyon? Kaya itong si Amy Marcos, ito yung galing sa pamilya Marcos na ang stand niya dapat panatilihin yung alyansa ng Uniteam. Kaya malapit si Amy kay Duterte at kay Arroyo eh. Sabi niya, hindi natin dapat inaaway ang Duterte at Arroyo.
Sila yung alyado natin eh. Oh, yan yung ano ni Amy. Pero si Martin Romualdez, at saka si Lisa Araneta, malinaw naman na ano talaga eh. Ayaw niya na. Para kay Martin Romualdez, kailangan ng magdesisyon. Anong mangyayari sa 2028? Ibibigay ba sa Duterte ang pagkapresidente o paghawak ng gobyerno? O mananatili sa Marcos at Romualdez? Yun ang malaki kasing issue dito. Alam nyo ang malaki kasing issue dito mga kabunyog, mga kababayan, yung pagkagahaman sa puder. Ang Marcos at ang Romualdez, iniisip nila. Ang tagal nilang prinoyekto yan. Lahat ginamit nila. Fake news, disinformation. Ang tagal nilang pinangarap na makabalik ng Malacanang at nangyari na ngayon. Bakit nila ibibigay pa uli sa Duterte yan? O yan yung iniisip ng nila Lisa Araneta at nito ni Martin Romualdez. At ang iniisip ni Martin Romualdez, kung hindi siya mananalong presidente, pwede naman siya maging prime minister. Kasi sa prime minister, ang pipili naman ng prime minister yung mga politiko na binutuhan ng tao eh. Kasi ang prime minister, hindi direct na boto ng tao ang pipili niya. Hindi po tulad yan ngayon na presidential ang form of government natin. Ang presidente, binubutuhan ng mga tao, direkta. Sa parliamentary form of government, lulusawi na ang wala nang yung division ng executive sa legislative, hindi na po yan ganyan. Kapag parliamentary form of government tayo, yung executive saka ang legislative, magmi-merge na po yan. Bakit magmi-merge? Kasi hindi nabuboto ang tao ng executive eh. Hindi nabuboto ang mga botante ng presidente. Sa ngayon kasi, sa presidential form of government, bumuboto tayo ng presidente. Siya yung kumakatawan sa executive. Tapos bumuboto naman tayo ng mga kongresista at senador, sila naman yung bumubuo ng legislative. Pero kapag nag-parliamentary form tayo, ang bubutuhan na lang natin members of parliament. Kumbaga, yung mga uupo sa sa parlamento. Ang tawag po diyan, miyembro ng parlamento o members of parliament. Yung members of parliament, sila yung buboto ng prime minister. Yung prime minister, siya ang pipili ng gabinete niya galing mismo sa parliament. Kaya yung executive, galing yan sa legislative. Kumbaga yung legislative saka yung executive, isa lang na yan. Isa lang yan. Wala, hindi siya magkahiwalay. Ang head of government ay prime minister, at ang prime minister ay pipiliin sa mga members of parliament. At ang boboto ng prime minister ay yung mga members of parliament. Kaya ang iniisip ngayon nila Martin Romualdez sa Kamara, imendahan ang konstitusyon, palitan ang sistema ng gobyerno, ang form of government, gawing parliamentary, pwedeng maging unicameral na lang yan. Ang ibig sabihin po ng unicameral, one chamber. Wala nang Senado, wala nang Kamara. Pwedeng ang mangyari niyan, one chamber na, unicameral. Sa unicameral, mga kabunyog, mga kababayan, unicameral form of government ay unicameral legislature, wala na pong Senate. Na lang, parliament. Pag nagkaroon na ng parliament, isang chamber na lang, pipili yung unicameral legislature ng prime minister. At yung prime minister, kukuha siya ng Minister of Education, Minister of National Defense, Minister of Environment and Natural Resources. Kukunin niya yan mula sa members ng parliament. Kaya, ang tawag na dyan, hindi na congressional district, parliamentary district ang tawag dyan. Kaya yung mga congressional district, i-convert yan into parliamentary district. Kaya yung ating mga kongresista o representatives, ang tawag na dyan, members of parliament. Yung na-elect natin na mga members of parliament na magre-represent ng parliamentary district, sila ang pipili ng prime minister. Siya na yung head of government. Siya na yung head of government. Yung prime minister, kukuha siya ng mga ministers niya.
Hindi na po yan secretary kasi yung secretary ginagamit lang yan sa presidential form. Kaya yung mga Secretary of Finance, Secretary of Education, ang pumipili ng mga secretary sa presidential form ay ang presidente. Ang presidente naman ini-elect ng tao. Oh, pero yung legislative, ini-elect din ng tao, separate siya sa executive. Yan yung three branches of government, legislative, executive, judiciary. Kapag parliamentary, kung executive saka ang legislative, merged niya po yan. Merged na po yan. Bakit merged? Kasi yung executive manggagaling sa legislative. Ang boboto ng executive ay ang legislative. Nakukuha nyo kung ganong setup. Sa ganong setup, ang boboto na lang ng Prime Minister yung mga politiko na na-elect bilang members of parliament. Doon inaasahan ni Romualdez mananalo siya. Ha? Sabi ni Jimbo Baldado, ganun pa din yan. Mga ganyang tao pa rin ang nandyan. Totoo po yan. Actually, ang magiging members of parliament, yung mga kongresista ngayon, yan din naman ang magiging members of parliament. Kaya nga, doon inaasahan ni Romualdez, pwede siya doon. Kasi ang pipili na lang sa kanya, yung mga mai-elect na mga members of parliament, na mga trapo rin. Halimbawa dito sa amin, sino bang mga trapo dito na kongresista ngayon? O di mga Villapuerte, mga Pentebella, o sila rin naman ang mai-elect dyan na members of parliament? Pagka gano'n na, ang iniisip ni Romualdez, pwede na siya doon, maging prime minister. Nakuha niyo mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, ang iniisip ni Romualdez, continuity ng Marcos at Romualdez sa 2028. Sa panong paraan? Magbabago ang forma ng gobyerno, gagawin parliamentary. Paano gagawin yan? Di tsa-tsa. Paano gagawin yung tsa-tsa? Yang perma na ngayon, People's Initiative. Kaya ganyan po yan. Ngayon si Amy medyo kumukontra dyan. Kasi gusto niya i-preserve yung pagsasama ng Duterte at Marcos. O yan yung ano niya. Kaya sabi niya sa kanyang kapatid, huwag kang kinig sa iba. Panatilihin mo yung pagsasama ng Duterte at ng Marcos. O, ang tanong ngayon, sinong pakikinggan ni BBM, ni Marcos Jr.? Sinong pakikinggan ko? Ang aking kapatid na si Super Ate Amy o ang aking pinsan na si Romualdez at asawa na si Lisa Araneta. Okay mga kabunyog, mabuhay po tayo. Magandang araw po sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.